looking at all of you, I remember when I was in your place more than 40 years ago. It's nice that you made it through the years of hard work, sleepless nights, and countless sacrifices. Not just you, but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. So magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan, mga kapalirista, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa aming ikasyam ha. Napakabilis na pala. Ikasyam na podcast ng Salamat PBBM. So ito po, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi tuwing Miyerkules po yan ngayon po. So sa mga nanonood po ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po kami magpakilala, huwag niyo po kalimutan i-share tong video namin na to. Ako nga pala muli si Palerista at syempre ito yung dalawa kong kasamang gwapo. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM, no? Bago po kami mag-discuss ng aming mga topic ngayon, no? I-share niyo muna po ang aming Salamat PBBM podcast, no? And mas sigurado po ako na talagang magugustuhan niyo ang aming discussion ngayong gabi. Alright, ako po si Ka-Coffee. Naku po, marami tayong susunugin ngayon ha, yung mga nagpapakalat ng fake news. Bibirahin namin kayo. Ayan, mag-sorry kayo ha, mga diles, mag-sorry kayo. Dahil, naku po, nabubuko kayo sa kalokohan ninyo. Ako, ayoko, sorry lang. Kasuhan. Dapat, no? Kasi sinabi ni Yusek Claire Castro. Wala pa tayo ha, nagpapakilala pa lang. Oh, Excited kayo masyado. Mainit kami. Mainit. Sige na pala, ano ba yan? Tapos ka na baka Tapos na. Excited to siya, mainit ulo eh. Hindi kasi ganito yun mga ka-BBM ha. Na nakita nyo naman siguro nung mga nakaraang araw na mayroong kumalat na fake news na police report na sinasabi ito raw galing sa Beverly Hills doon sa New York na pinapakita yung police report, may mga pangalan ni FL, may Alex Amiro, kung sino pa pangalan sinasabing sangkot sa pagpanaw ng isang tao. Ngayon, breaking news, itong Net25 at ABS-CBN may nakuha na legit na dokumento o kopya ng police report galing mismo sa Beverly Hills Police Department. Ito ay legit ha, galing ito sa Beverly Hills Police Department. At dito, may kita, wala yung pangalan ni First Lady Lisa, ni Alex Amiro, at sinasabi dito, wala rito sinasabi ng cause ng pagkamatay. So ito, viral na viral po to. Pwede nyo bisitahin sa mga page namin at makikita nyo rito. Dito, sa pangyayaring ito, sa balitang ito, talagang pahiya po kaagad dito yung mga dilis. Di ba, Yam? Tama. Pero ka-BBM, nung nalaman ko yung tungkol dyan sa pinos ni Bobby Tiglao, no, dati namang matinong journalist. Ewan ko ba kung bakit naging ganito na ang naging utak niyan, no? Naniniwala na ako noon pa lang na talagang fake 'yan, no? In the first place, no, yung Alex Amiro, no, hindi tunay na pangalan 'yun, no? Ang mga pulis, no, pag gumagawa ng report, no, especially pag tungkol sa mga krimen o sa mga ganyang na nangyayari na hindi inaasahan, no? Na may namatay. Kapag mayroong mga persons of interest, no? Syempre aalamin mo kung sino yung mga tao talaga, no? Na involved. At yung mga tunay nilang pangalan, hingian mo sila ng mga IDs, etc. Yun ang yung isa, ha? Isa pa dyan, sa nakakatawa dyan, no? Ang mga police department sa US hindi naglalabas ng persons of interest sa public. Correct. Kasi mag-iimbestiga pa sila eh. Yes, ano yan, kumbaga confidential yan para sa kanila. Kaya ang nakakatawa dyan. Kaya doon pa lang, alam ko na talagang sablay yung ano na yan. Ang nakakatawa dyan, 2 points yan eh. Itong mga abogado na yan, matatalino na yan, in the name of Pare Roque, si Sara Duterte na isa ding abogado, napapaniwala ng fake news. Si Aimee Duterte rin. At napakarami nila. Nung tinama na sila, sinasabi sa kanila ni Yusek Claire Castro, peke yung report na yan. Tapos, hindi sila maniniwala doon. Peke daw. Ano bang
gusto niyo paniwalaan? Kailangan maniwala ni Vice Pusit. Alam mo kung bakit? Bakit? Siya yung Budol Queen eh. Si Bobby Tiglaw yung Budol King. Dito makikita natin kung anong klaseng vice president meron tayo. Ha? Kasi maalala natin, lumabas mismo sa bunganga niya yan. Bibig na rin, na nabanggit niya na si First Lady FLA nandoon nga raw sa hawang namatay yung Tantoco. Ngayon, dito lumalabas na pictures pala talaga itong Vice Pusit natin na nakakahiya talaga, di ba? Isama na natin yung mga mainstream media. Naku, marami kayo ha. Yung mga ebidensya ninyo na iwan, digital footprints ninyo, nakita na pinablish ninyo yung mga peking police reports na yan. Dapat mapanagot din yung mga yan eh. Ang problema dyan, baka maubusan tayo sa dami ng kakasuhan. Maubusan tayo ng media tsaka ng vlogger na kabila. Ay, ubos kayo diba? dyan. Kasi maraming nag-repost niyan. Para sa akin, dapat matuloy yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Ulitin mo sa kanila ano yung sinabi. Sinabi ni Yusek Claire Castro, ang Malacanang daw ay pag-aaralan kung gagawa ng legal na hakbang tungkol dun sa mga nagpakalat niyang fake news na yan, fake police report na yan. Dahil para sa akin, tamang gawin yun. No? It's about time na itong mga taong to, lalo na yung mga nasa media, na merong kakayahan, merong responsibilidad, na magpakalat dapat ng tamang informasyon, ay sila pa mismo ang nagbibigay ng mga maling informasyon. At hindi lang mali, fake talaga. Outright fake, no? In fairness dito sa Net25 kasi alam mo naman ang Net25, di ba? Andyan si Eden eh. In fairness, kinonfirm nila dyan sa Beverly Hills Police Department at nakuha nila yung tamang sagot. Ganyan dapat. Kung hindi kayo tiyak, magtanong kayo. Yung iba kasi hindi magtanong, mag-a-assume. Para saan pa nasa mainstream media? Ay, galit na galit kayo sa mga vlogger kasi fake news, hindi marunong mag-verify. Ang nakakaya rito kabibem, si Senator Amy Marcos, no? Kasi senator pa man din siya, naniwala siya dun sa fake news na police report na yun. Kung matatandaan natin, hinihiling niya sa palasyo na maglabas ng statement na regarding sa pagkamatay ng tao na yun at dyan sa peke na police report, yung pala peke. Comprehensive report daw ang kinakailangan ipasa ng Malacanang. Hindi kaya nahiya si Senator. Buti na lang, hindi ko yung binoto ngayon. Di ba? Nakakaya, di ba? Ano kaya iniisip nila ngayon, no? Ano kaya ipangka-counter nila dyan? Alam mo ba, pare? Kami, Beb, ikaw. Ako, Dilis. Dilis ka. Ano ipangka-counter mo dyan? Sabihin, hindi, patunayan yun na hindi yan totoo. Peke na galing na nga mismo yan sa Amerika, sa Beverly Hills Police Department. Kasi tanga nga. Huwag naman diretso. TNGA. Angat na lang. Tandaan mo, marami nanonood sa atin, may mga bata rin. Sabihin mo na lang, TAN-GA. TAN-GA. Mga TAN-GA nga. Kahit supalpalin mo na ng ebidensya yan, hindi maniniwala yan dahil TAN-GA nga. Yung mga TAN-GA, saka yung mga BOBO, yan yung mga naniniwala sa kahit anong narrative na ilabas ng mga dilis. No? Dahil wala na silang kapasidad para mag-isip eh. No? Kasi nga hindi na ginagamit, wala naman yung utak eh. Kaya wala magagamit. Alam mo ipaka-counter nila dyan bukas? Hair follicle na naman. Na-imagine ko na si Harry Roque, magpa-hair follicle. Hair follicle na naman yan. Ay, nako. Ay, nako, makakabibig. Iwanan na nga natin yan. Medyo umilit agad ulo ni Yayam. Dito na tayo sa good news, ha? Pwede bang last message? Sige. Sir Bobby, paya ka naman po. Yun lang. Sa edad mong yan, ganyan pa rin mukha mo. Ay, bro. Okay. Dito na tayo sa good news. Yan. Good news rin naman yung kanina. Good news rin naman yung kanina. Pero ito talaga is good news para sa ating presidente kasi tumaas muli yung rating ni PBBM na sinasabi ng mga dilis na bumaba. Ha? Yung approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Base ito sa pinakabagong SWS at Publicus Asia Survey. Ito malinaw ha. Malinaw to. Nararamdaman muli ng mga publiko ang pamumuno ni PBBM. Kaya tumaas siya ng ganito. At yung mga dahilan ng mga DDS, hindi na kasi pinapansin ng mga Pilipino. Kaya yung survey ni PBBM, yung trust rating at saka approval rating niya, tumaas na to. Napakataas ha? 10 percentage points. No? Ngayong June lang yan. From 38% naging 48%. Matinding ginawa mo para magawa mo yung ganung kalaking
At hindi yan, increase. hindi yan jackpot. Pansinin mo si Sara Duterte, balikan natin ha. Natatandaan ninyo, previous months, ang taas ng rating. Walang ginagawa, ang taas ng rating. Itong si PBBM, nakikita mo, everyday may ginagawa, nag-iikot. Tayo mismo, sumusunod, nag-iikot siya. Kaya deserve niya yung mataas na rating na yan. May ebidensya, may resibo, may patunay. Mga ka-BBM, gusto ko lang balikan. Yung sinabi niya after the elections, di ba? Sa podcast nila ni Anthony Taberna, no? Anong sinabi niya? Ina-acknowledge niya yung mga pagkukulang ng kanyang gobyerno at pinangako niya, nagagawa siya ng mga hakbang para maramdaman ng taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. Ayan, no? After that podcast, no? Walang ginawa si BBM halos araw-araw, kundi ipakita sa taong bayan ang klase ng serbisyo na binibigay niya. Ang tatak PBBM na serbisyong ramdam. Serbisyong ramdam. Yun lang. Yun lang ang ginawa ni PBBM. Kaya, ayan, in-acknowledge ng publiko. Ang problema diyan, ang problema diyan sa ginagawa ni PBBM. Hindi na nagpapahinga. Oo nga. Kaliwat kanan. Diba? Sa sobrang daming schedule, pati schedule natin nasisira. Kasi sunod kami ng sunod eh. Kanina lang, nadjadya na lang sa Kampag Hidalgo. Kasi sa mga hindi nakakalam, 15, para kaming buntot niya ni PBM. Unasan niya, nandun rin kami. Kaya bawal sa amin yung mag-schedule. O, date tayo, honey, ganito. Date tayo, ha? Hindi pwede. Bawal yun. Baka bigla pag may patawag. Kailangan mo talaga puntahan kasi Priority. malaman ng taong bayan yung proyekto ni PBBM. Pero BBM, parang mas matanda pa ako kay BBM eh. No? 10 taon mahigit ang agwat namin. Pero ako hinihingal kanina. Hinihingal ako sa kakapunta sa mga Kasi bumaba kayo sa platform eh. Samantalang si PBM, pag nakita mo, fresh na fresh. Diretso ba lang? Lakas ng Diretso? katawan. Oo. And napansin ko kay PBBM, kasi tulad na sinasabi ni Palerno, sinusundan natin, lagi siya nakangiti. Siguro factor yan. Hindi siya naka-smirk, hindi siya naka-busing, busimangot ba ang tawag dyan? Mukha ni Sara Duterte, lagi naka-isme, di ba? Busingot, ano ba term dyan? Basta ganyan? Busangot. Si PBBM, pagbaba pala ng kotse, nakangiti na. Siguro dahil yung may positive outlook. Correct. Paano ka naman makakangiti kung may nakahalang kang impeachment? Tapos tatay mo nakakulong. Nakakulong pa yung tatay. So, etong survey ni PBBM, mga kababayan, hindi namin invento to, ha? Baka sabihin, Palerista, gawa-gawa mo lang yun. Hindi po namin invento. Ay, maganda yung comment ito, sabi niyo. Dahil sa malaking tulong yung ginagawa niyong podcast sa pagtaas ng ratings ni PBBM. Oy, ayos. Totoo naman po talaga yan. Dahil through our podcast and even dun sa mga post namin, di ba, sa aming individual accounts, na ipapaalam namin sa taong bayan kung ano yung mga ginagawa ng ating Pangulo. No? Yung, lalo sa mga laylayan nga, no? Sa mga mahihirap na talagang primary focus ng kanyang mga proyekto. May comment si Darin Onamari, thanks sa inyong tatlo. Huwag magbigay ng fake news. Good kayo kasi totoo. Correct. Hindi ka mahihirapan, hindi ka mauubusan ng sasabihin na good news dahil ang presidente masipag, maraming ginagawa, hindi mo kinakailangan mag-imbento. Alam niyo mga ka-BBM, sa totoo lang, ang dami naming naka-line up na good news ngayon, topics, mga projects ni PBBM, pero yung 1.5 hours kulang para may present namin lahat. Ganun po, totoo po yan, walang halong biro po. Kung babanggitin namin lahat, siguro kailangan namin mga 3 hours man lang. Pause na tayo. Pause na kami nun. Tapos magko-cover pa kami kay PBBM. Kawawa naman kami. Ang dami nating viewers, 113. Live viewers. Thank you. Baka 140, meron pa doon sa isa. Baka medyo na-i-enjoy kayo sa kagwapuhan naming tatlo. Nakakalimutan nyo mag-share, ha? Mortal sin po yan sa panonood sa amin. Pag hindi kayo nag-share, ibig sabihin, dilis kayo. Comment and share mga ka-BBM dyan. Alam naman namin na lahat yung mga nanonood sa amin ay talagang solid mga ka-BBM. At yung star senders natin, pasalamatan natin last week, si Rina Toshi and si Maria Estrella Plateki. Maraming salamat sa mga stars. Sa mga nagsesend ng star at saka sa mga nagsesend pa ngayon. Mga ka-BBM, kung talagang na-appreciate nyo po ang aming ginagawa, pakishare lang po ang aming podcast para mas marami tayong mga kababayan na makakapanood itong mga binabalita o mga pinag-uusapan namin. Okay. Regalab, shoutout from Rose. Shoutout po sa inyo. Shoutout daw kay Rose, yan. So, itong pangalawang topic natin, mga bebe, pakabilis talaga ng segment ko. Pag sa akin, nabilis ng oras eh. Ito, yung sa EGOB, isang makabagong serbisyo para sa mamamayan. Ito, wag natin patagalin. Meron kasing ginawa
yung Department of Information. Transportation at saka LTO ngayon na yung lisensya natin, mga driver license, pag magre-renew, online na. Ha? Ang pinakamaganda rito, kapag online, hindi ka na mapapagod pumila, hindi ka na mahirapan mag-commute, at nasa bahay ka na lang, papindot-pindot. Ikaw, Yam, at saka Coffee, pabor ba kayo? Ako dyan, unang-una, iwas fixer. May lisensya ba kayo? Meron! Baka naman fixer mga lisensya nyo. Madali lang exam eh. Naipapasa natin yan. Oo. At iwas fixer yan. Sa pamamagitan po ng e-license, yung renewal nyo magagawa nyo online. Pero syempre, kinakailangan mo pa rin magpa-medical ha. Kasi may medical yan. Check yung mata mo, nasa tamang vision ka pa ba, or may salamin ka. Dapat naka-ready na yan. At yung exam mo, dapat naka-ready na yan kasi i-attach mo yan. Kasi yung iba nagtataka, ang dami daw hinihingi sa kanila, malamang. Alam naman, i-text ka lang, kung may lisensya ka na, hindi ka na pala nakakakita, paano ka bibigyan ng lisensya? So, i-ready nyo na yan. Mga ka-BBM, no? Itong proyekto ng ating Pangulo at ni First Lady na ito, no? Ay game changer. No? Kapag nagawa po to, no? Itong eGov PH na to, parang magiging GCash na rin para sa mga Pilipino, no? Napakadali pong gamitin. Ito po, no? Ako nung naalaman ko na may eGov, nag-register agad ako. At ang bilis. Tanungin kita, ka-BBM Yayam, ano ba mga serbisyo diyan? Ang dami. Aba, pwede ba ako mag-verify diyan ng SSS ko? Pwede. Pag-ibig. Pwede. DSIS. Pwede. Securities and Exchange Commission. Gusto PhilHealth. Even yung PhilHealth. Test na. Oo. May mga link. Actually, kaya nga po tinawag to na eGov PH, lahat po ng serbisyo ng gobyerno andito na lang po sa isang app. That's the plan. Yun yung ultimate. Lahat pala nandyan na. Yes, yun po ang ultimate objective. Pero hindi pa po sa ngayon lahat na andito. Pero pakonti-konti po, no, na magkakaroon po ito ng mga iba't ibang features or services, no, na ang ultimate objective is lahat ng serbisyo na binibigay ng gobyerno, including sa mga LGUs, kung saan kayo nakatira, including yun, kung saan kayo nakatira ng LGU, kasama yon, makukuha nyo na po dito sa eGov PH app na to. Alam niyo problema lang dyan sa eGov PH na yan. Yung mga loan mo sa SSS, makikita ng asawa mo. Ayun lang. Makikita. Yung mga lihim mo na loan. At ang maganda naman, malalaman mo kung hinuhulog ng employer mo, yung contribution mo. Yun ang pinakamaganda yan. Kasi hindi ka na pupunta sa SSS. Hindi na maiiwasan na yung mga pambubudol ng mga employer sa mga employer nila. Hindi naghuhulog. At mga ka-BBM, hindi lang yun. Pati e-travel, meron to. Oo. Ibig sabihin, kapag magta-travel ka, hindi ka na magtsitsebo-tsebo rin. Hindi na, dito ka na lang. Kasi sa airport, maraming hinahanap. Sa e-travel, dyan na pala? Oo. Dyan, meron na. Hindi lang yun. Meron pang AI to. Wow, may AI. Oo, hindi mo na kailangan mag-chat GPT. Meron siya sariling AI. No? Napakagaling. No? Kung gusto mong gumawa ng, kung kunyari, gusto mo magpanggap na magaling ka sumulat sa English, gamitin mo lang yung AI nitong mapapakilabangan ng mga DDS yan. Kasi yun. Kailangan nila yun. Baka magamit sa fake news. Napakaganda po. No? Wala pong biro. No? May comment sa yan, basahin mo. Rowie Kwaikong Gunda. Available na po ba yan? Available na po to. Pwede na po kayo mag-register. Pero hindi pa po lahat ng features ito ay nagagamit na. No? I-check nyo lang po kung alin yung kailangan yung gamitin and kung gumagana na po, maganda. Pero kung hindi pa, ibig sabihin po, to follow na po yung pag-download feature na yun. Pag-download kayo sa inyong App Store ng eGov PH, nakikita niyo maganda yung review. Ayan, may video tayo para makita natin yung iba pang detalye. Ayan, panoorin ang video. So yan po mga kababayan, nakita nyo po ang isa sa gamit ng eGov na yan, kung ikaw ay may driver license at gusto mo mag-renew, yan na po yung gagamitin mo, eGov app.
Diyan ka na po magre-renew ng lisensya mo. Hindi mo na kailangan pa magpunta ng LTO para pumila pagkabahaba. Hindi mo na kailangan magpunta sa LTO para harangin ka ng fixer. Diyan na lang po ang renew ng lisensya natin. Maganda ba yan, mga ka-BBM? Meron comment si Manong Herman Estrada, 4.8 stars sa Google. Yan yung review. Yung review sa ano yan, Oo, biruin mo, sa egov.ph, napakataas po nun. Mataas, Out of 5, 4.8 yung kanyang Oo, rating. Ibig sabihin. Mataas, And as a matter of fact, no, as 2 weeks ago ata, no, nabigyan na po agad ng award itong Mga recognition. egov.ph, no? Sa Singapore, nabigyan ng pagkilala Opo. yan. No? Opo, sa kagandahan ng kanilang design. Actually, matagal na itong pangarap eh. Oo. Isa din ito sa priority projects ni PBBM, yung digitalization. Ah. Kasi marami mga transactions na bumabagal kasi hindi digitalize eh. Pero sa pamamagitan nito, nagiging efficient yung government service, mas na ma-maximize natin yung ating mga oras, di ba? Mas napapadali yung At pag-avail ng pinaka-importante services. doon, alam mo kung ano? Mababawasan ng korupsyon. Correct. Oh, yan, Kasi yan. po yung personal contact ay pakikipag-usap, di ba? Yung kunyari, nakikipag-usap ka sa mga empleyado ng gobyerno, Oh. mababawasan na po yun, mawawala na po yun, no? And kung mawawala na po yun, definitely yung fixing o yung pag-uusap ng mga lagay-lagay, mawawala na. Wala na. Tsaka yung mga empleyadong ng gobyerno puro nakasimangot, mababawasan yung mga tao di mo na sisimangutan makikita eh. nila. We have to commend the DICT and of course si First Lady Liza Araneta Marcos dahil isa ito sa kanyang pet projects. Oh. Congratulations. Oh, may tanong sila, may tanong. Bakit si PBBM lang ang nakaisip niyan? Bakit hindi naisip ng iba yan? Kaya nga. Kasi yung ano kasi, yung pinanggalingan o predecessor niya, Jurassic. Walang alam sa mga Si ganyan. Yusek Dave Si Alderol. ano kasi, si PBBM, modernizer and visionary. Doon pa lang sa character na yun, o sa traits na yun, talagang alam mo na malayong-malayo ang mga plano ni PBBM kumpara sa mga nakaraan. And expose kasi si President sa mga nangyayari sa ibang bansa, di ba? Oh. I-advance yung mga pinanggalingan niya, galing ng Europa, alam niya kung paano nag-operate yan. We also have to acknowledge si Yusek Dave Almerol ng DICT. Actually, isa siya sa Ayan, mga yan. utak dito sa egov.ph na napakaganda. Super application, mobile super application. Napakagaling po nung si Sir Dave Almirol ng DICT. So, ito may isa pang comment. Sir, may tulong ba yan sa aming mga OFW? Magagamit po ba namin yan? Yes po, magagamit nyo po ito. Malaking bagay po to, magagamit nyo po to, lalo na kung meron kayong gustong malaman sa mga serbisyo ng gobyerno o meron kayong gusto i-follow up, hindi nyo na po kailangang mag-email na hindi nasasagot yung email nyo. No? Diyan na po mismo sa app na yan, pwede na po kayo mag-inquire. May kaibigan ako niyan ginagamit niya yan, dyan na niya monitor kung ilang buwan na yung kanyang contribution sa SSS. Kasi kailangan mag-pension ka, 120 months contribution, di ba? Nakita niya dyan, kulang pa pala ako na ganito karaming buwan. So sa pamamagitan yan, kahit nakalimutan mo yung account number mo sa SSS, sa Pag-ibig, andyan na lahat yan dahil centralized na yan. As long as ma-accredit yung application mo o yung identity mo, ma-establish mo, dire-diretso na yan, connected na yan. Even yung PhilHealth mo, makikita mo kung updated or hindi. Ayan. Gusto ko lang i-emphasize, no, na sinasabi nila, kaya nga daw natalo yung mga kandidato ni PBBM sa eleksyon nung Mayo ay dahil walang nakikitang mga proyekto. Hindi po totoo yan. Yan po ang egov.ph. Isa sa mga examples na talagang merong mga proyektong ginagawa ang ating Pangulo, ang kanyang administrasyon na pang long term, no? Na hindi mo agad nararamdaman. Pero once na naging operational na yan, tiyak po, mapapadali po ang buhay ng ating mga kababayan ng taong bayan. Ayos, galing. Ayan. So mga kababayan sa mga hindi pa nakakapag-download ng egov.ph ng apps na yan, mag-download na kayo para makita nyo po mismo, kayo po mismo, mapatunayan nyo yung mga sinasabi namin dito totoo at para mapakinabangan nyo na rin po ang serbisyo na hatid ng ating Presidente Bongbong Marcos. Ito yung award. Basahin natin yung award na natanggap po nitong egov.ph. Kaya napakaganda nitong application na ito. Best Government Project in the World. Itong egov ayon sa 2025 Gov Media Awards na ginanap po dyan sa Singapore. Not only that, may isa pa po. Kinilala rin po ang egov.ph super app bilang world-class na digital solution para sa governance. Basahin ko lang yung sinabi ni Gabe Chris Kerwinter. Apps is the future.
Great job, PBBM. Tama po yan. Correct. Yan. Thank So you. mga ka-BBM ha, ituloy ko, mag-download na kayo ng eGov apps na yan para magamit ang po ninyo. So dito tayo sa pangatlong topic natin. Yan, napakaganda po na ito. Itong pag-amyenda sa Bank Secrecy Law ha. Ito po, pinakalayunin po nito para po sa transparency at anti-corruption na rin. Ito ay itutulak mismo ni Speaker Martin Romualdez nitong 20th Congress. Ha? Ngayon, ang system nito, ito, House Bill number 7, inihain sa pagbukas ng 20th Congress. Layunin amyendahan ang Republic Act 1405. Yan. Papayagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na silipin ang mga bank deposit kabilang ang mga foreign currency account ng mga politiko at ordinaryong tao. Ngayon, kapag may katwirang hinala ng illegal na aktibidad, kahit sino, pwedeng ipabukas ang bank account ng mga opisyales, opisyal ka man o ordinaryong mamamayan. So ito, suportado to ni President Bongbong Marcos kasi kung matatandaan natin nung si PBBM congressman at senador, siya yung pumirma ng waiver para mabuksan yung mga account niya. Alam mo itong Bank Secrecy Law, walang problema si PBBM dyan eh. Di ba? Very transparent na ang gusto niyang mangyari sa kanyang gobyerno. Alam niyo po ba na yung kanyang liquidation ng confidential and intelligence funds, anong sabi ni Mig Subiri at saka ni Senator Angara nung nakita nila yung kanyang liquidation? Isa daw sa pinakamaayos, pinakadetalyado, kahit hindi kailangan idetalyado, yung liquidation ng ating Pangulo. Even yung SALN niya. Yes, even yung SALN. Previously. Kaya walang problema si Pangulo na maamendahan itong Bank Secrecy Law. Kaya nga sinusuportahan niya itong panukala ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung si PBBM walang problema, yung kabila, maraming problema. Maraming problema. Yung kabila, maraming problema. Kung matatandaan nyo, si Senator Trillanes, kapag nababanggit na yung bank account nila, high blood. Actually, isa sa pinag-ugatan yan, allegedly kasi may billions of pesos transaction sa bank accounts ng mga Duterte. Yan yung pinanggalingan yan eh. Just to give a background, no, ang House of Representatives, naipasa na nila yan sa third reading. Ang problema, walang version ng Senado. Siyempre, di yan magiging batas eh. Kailangan, dalawa yan, both houses, both chambers, dapat may version yan. Di napaso ulit yan. Kaya inihain ulit yan ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Ano yung kaibahan? Ano yung magiging amyenda? Short lang ito, no? Sa version ni Escudero, currently kasi sa Bank Secrecy Law natin, walang automatic na pagpayag yung mga government officials na inaalaw nila na yung ombudsman na pwedeng i-access yung financial records mo. Yan yung current setup natin. Sa proposed bill, ay pagkaupo mo dyan sa posisyon na yan, let's say na-appoint ka o na-elect ka, within 1 month or after mo 1 month kang ma-appoint, binibigyan mo na ng authority ang mga agency na ito na i-access ang iyong bank records. Alam niyo mga ka-BBM, itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez na to, isa lang ibig sabihin na ito, na kumpiyansa siya at si PBBM na malinis yung kanilang trabaho. Diba? Wala silang ginagawang kabulastugan, wala silang ninanakaw, kaya nga gusto nilang paamyendahan yung Bank Secrecy Law natin para anytime kapag may pinaghihinalaan na politikong gumagawa ng hocus-pocus, pwede kagad silipin ng Bangko Sentral, which is good news talaga. Correct. Po yun. BBM ako, pero ako meron ako sinulat tungkol dyan eh. Gusto ko sana mag-recommend na kapag inamyendahan niya ang Bank Secrecy Law, no, palakasin na rin yung anti-dummy law. No? Bakit? Kasi kung ikaw ang politiko na crook, no, yung mga perang mga kukulimbat mo sa gobyerno, hindi mo syempre i-deposit sa pangalan mo o sa pamilya mo. Kukuha ka ng kaibigan, kamag-anak, kukuha ka ng associate, kukuha ka ng abogado, kukuha ka ng accountant, doon mo ipa-deposit yung account. Correct. No? Ngayon, dapat malaman ng mga taong to na pwedeng magamit ng politiko na matindi ang penalty, matindi ang kulong kung ikaw ay magpapagamit sa mga politiko. Correct. Tama? So, importante na kapag may Bank Secrecy Law, yung anti-dummy law, medyo amendahan din at mapalakas o maging strict yung penalty tungkol dyan. Di ba? And then kasi naka-tie up din yan sa sa anti-money laundering. So,
kapag meron namang mga tao na may bank account at biglang nag-increase yung kanilang mga deposits, no? Dapat imbestigahan din ng Anti-Money Laundering Council, di ba? So yun, yung tatlo na yun, dapat mag-work together yung mga batas na yan para talagang masiguro na yung objective ng pag-amyenda ng Bank Secrecy Law ay talaga makuha. Correct, agree. Tama? Okay, agree. Oh, kasi CPA po ako, alam natin yan. Galing. Isa pa, actually yung sinasabi ng mga netizens, kasi nagbabasa rin tayo ng comments, sabi nila, hindi papasayan kasi mga congressman, mga congresswoman, di ba, hindi mo naman i-deny na may mga allegations ng corruption, so bakit nila ipapahamak yung sarili nila? Kaya nga medyo nagtataka rin tayo, in fairness, sa House of Representatives, naipasa nila sa third reading yan. Di ba? So, willing din, interested din sila na maipasa, na maamyendahan itong Bank Secrecy Law. Suportado ng presidente. Hindi ka pa ba? Si PBBM na mismo yung nagsabi. Di ba? Para din naman sa atin yan. So dito, si PBBM, kung matatandaan natin si PBBM rin ang kaisa-isang kandidato noong 2010, 2016 at 2022. Nakusang loob na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang mga bangko. Hindi yan kaya ng kabila. Correct. Diba? Hindi yan kaya ng mga Duterte. Di ba? Waiver para buksan yung mga bangko niya. Yun ang kagandahan na ang ating Pangulo, ang leader ng ating bayan, ang ama natin ay hindi corrupt. Correct. Hindi magnanakaw. Isa rin po si PBBM sa may pinakamaayos at pinakamalinis na SALN. Yan yung sinasabi ko kanina, no? Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, no? Noong administrasyon pa lang po ni Pinoy, napabilib na nga ito dahil sa napakalinis, napakadetalyado na SALN ng ating presidente. Ayan, sige, may tanong daw tayo. May tanong tayo sa ating audience, no? I-comment nyo po, saan po kayo nanonood ngayon? Nasaang lugar po kayo? Nasa Europa, Southeast Asia, sa Pilipinas, anong probinsya ninyo? Isha-shoutout po natin yan. Sige, i-comment nyo saan kayo nanonood. Habang nagluluto kayo dyan, kung anong ginagawa ninyo, comment nyo lang dyan. Okay, bago tayo magpunta sa susunod na topic natin sa gabing ito, mag-ano muna tayo, magbasa muna tayo mga komento. Yan. Sabi ni Rose Lizardo, yes, ganyan dito sa abroad. Kung may pera na papasok sa account mo na malaki. Yan. So tama ako, di ba, Rose? Correct. Sabi ni Ma'am Maria Estrella Plateki, no, it's true po. Yan sana tuloy-tuloy na po yan. Correct, magtutuloy-tuloy yan, ma'am. Asahan lang po natin. Chicago, Illinois pa rin si Plateki, nasuki natin si ma'am. Ang bilis, ang bilis. Oo. Yan. Basahin niyo yung mga ano. Si Marie Bernadette Lopez, nadyan po sa Melbourne, Australia. Happy viewing po sa inyo. Hello po, Ma'am Marie. Si Ma'am Marivic Ikida, nadyan po sa Japan. Konbanwa. Ang bilis ng ano hindi. Dami na to comment Sobrang dami po ng comment, hindi kami makakip. Binabasa pa lang namin yung nawala na Kay Jean Bruno. Sige, ako na lang. Nasa Hong Kong. Ito meron pa. EMQ MTZ Evangelista watching from Israel. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Ingat po tayo dyan. Jesus de la Cruz, ayaw yan sa secrecy ng mga Duterte dahil malalantad ang kasamaan nila. At kasama yan kasama yan sa exemption ang impeachment. Pag umusad ang impeachment trial, naku, mabubulilyaso kayo dyan dahil mabubuksan yung inyong bank records. Cynthia Watanabe watching from Japan. Talagang international ang ating mga audience. Lorna Galuba Dalski. Watching from Hong Kong, naka-Bluetooth headset habang nagtatrabaho. Wow. Ayan si Henry Rose watching from the Philippines. Champaign, Illinois. Happy viewing po sa inyo. Oy, Sunflowers, dyan sa Maasin Leyte, maupay nga gabi. Shout out po. Ayun, may watching from UK pa. Ang dami, iba't ibang parte. Camraz. Hello po ma'am, watching from UK. Have a blessed day. Talagang marami tayong mga viewers sa buong mundo. OFW, no? Anyway, mga ka-BBM, move tayo sa susunod nating pag-uusapan. Alam niyo ba na ang ating Pangulo ay inimbita ni President Donald Trump ng US para magpunta sa United States? Hindi nga, totoo yan? Yes, siya ang nang-imbita. Hindi nagpresenta ang ating gobyerno. Baka naman fake news na naman yan. Sabihin, si BBM ang nagpresenta. Walang fake news dito, wala tayong fake news dito. Hindi, sasabihin nga kabila. Wala tayong track record ng fake news. Kung meron man tayong naipopost na mali, tinatama natin or binubura natin. Hindi tayo ganon, katulad ni Bobby Tiglao. So, ang tanong ko dyan, bakit inimbitahan si PBBM? Hindi nga inimbitahan yung kabila anong dati. Ikaw, ano sa palagay mo? Kasi malaki tiwala nila kay Presidente.
kay PBBM. Tinuturing na significant partner ng Estados Unidos ang Pilipinas at hindi nila pwede baliwalayan. Imagine, ang kauna-unahan na leader not only sa Southeast Asia kundi sa Asia na inimbitahan dyan sa palasyo. At kung di ako nagkakamali, merong mga ibang leaders sa ibang bansa na mas malalaki kaysa sa Pilipinas na ilang beses na naghihingi ng audience kay President Trump pero hindi na pagbibigyan. Correct. No? Sabihin ko na, yung Prime Minister ng Australia, no? 2 beses na atang hindi na pagbigyan. Pero ang ating PBBM, siya pang inimbita. At ito ang malupit, mga ka-BBM. No? Ang pinakamalupit po doon, si PBBM sa presidential suit ng presidente ng US patitirahin. Wow, hindi sa hotel. Ordinary Hindi sa hotel. hotel. Bihira lang yan. Bihira lang. Alam niyo ba kung sino mga pinapatira ng US president? Sino lang? Hari ng Great Britain. Wow. Si Nelson Mandela. At yung mga talagang malalaking world leaders talaga More ang respected leaders lang. nagkakaroon ng pagkakataon na tumira dyan sa presidential suit ng US President. Actually, nakakatuwa, no? Kasi bilang isang Pilipino, nakakatuwa na ganyan yung pagtrato sa iyong presidente. Oh. Kasi noon, matatandaan ninyo, sila Bato de la Rosa, napakayabang eh. Hindi, wala yan si PBBM dahil si Digong at si Trump pagkaibigan. O nga kayo ngayon. Pero kahit kailan, hindi yata naimbitahan si Digong ni Trump, eh, no? Ayaw niya. Alam ko, Naimbitahan naman daw. Naimbitahan. Pero nire-reject niya. Alam mo naman kung kanina kumakampi yung si Digong eh. Hindi siya pumunta. Ito walang biro Ito totoo to. Total tungkol tayo sa mga naimbitahan ng mga pangulo. Pag si Digong nasa ibang bansa, kunyari may mga conference or summit, walang pumapansin sa kanya. Nandun lang siya sa Santabi. Kasi sa sulok. Walang kumakausap sa kanya. Bakit? Yung record niya nga sa EJK, hindi natutuwa ang mga world leaders. Ayaw Lalo na ma-affiliate. sa Europe. Ayaw ma-affiliate ng mga leaders sa Hindi nila ugali. gusto yun. Hindi Kaya- nagmumukhang ano. Kaya matinding Outcast. kaya matinding ginawa ni PBBM Oo. sa paghilot sa mga world leaders dito para bumalik ang kanilang tiwala sa Pilipinas. No? Dahil sa Europe lalo na napaka-scandalous. Oo. Papatay ka ng iyong mga mamayan ng Yes, walang due process. At saka kung itong si First Lady hindi pala sasama ngayon kay PBBM Kasi may sa gagawin. Amerika kasi siya pala yung nakatuka sa nalalapit na zona ni Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga proyekto niyang Love for All. Alam mo naman si First Lady, kung masipag si PBBM, hindi nagpapatalong Napakasipag sa din. kasipagan si First Lady. Pero yung mga dilis, kung ano-anong ini-issue na naman. Panay issue, nakapila naman sa libreng pabunot sa Love for All. Mga ka-BBM, kung gusto nyong malaman ang tunay na karakter pagkatao ni First Lady, basahin niyo yung pinost ko tungkol sa kanya. It's viral po, no? Almost 500 na ata ang views nun. 500,000. Basahin niyo po. Ganong klaseng tao ang ating First Lady. Isa pa, no? I was surprised na si dating unang ginang, Imelda Marcos, matalik na kaibigan, close friend din pala ni Donald Trump, ni President Donald Trump. Totoo yan? Kaya naman pala gano'n ng Kaya pagrespeto, paggalang nila kay Alam niyo ba, PBBM. nung, ito, kwento lang sa akin ng ating, yung number 1 advisor, no? Si Manong Germs Estrada, na nung nanalo pala si First Lady Imelda Romualdez Marcos sa kanyang kaso sa New York, no? Isa sa mga unang nagpadala ng flowers kay First Lady ay si President Donald Trump. Wow. Yes. So yan, maraming di nakakaalam Hindi yan. natin alam yan, no? Oo, marami. Magkaibigan po si First Lady at si Donald Trump. Kaya nakakatawa yung mga dilis doon, natatandaan ko yun, nung nanalo si Donald Trump, parang sinasabi nila, yari ka na Marcos, nanalo na si Trump. Picture sila. May picture si Bato at saka si Trump. Feeling close. Feeling close no? Hindi ibig sabihin may picture kayo, close na kayo. Yung iba hindi pinagmamayabang na close sila. O di mo, sinabi nila yan, pagka panalo ni Donald Trump, yari ka na PBBM, bababa ka na sa pesto kasi si Donald Trump ang nanalo. Ano nangyari? Hindi nakulong. Tawa kayo na tawa dyan. Pati yung mga producers natin, tawa na tawa sa yung mga banat mo talaga, panelista eh. Totoo naman eh. Nakulong eh. Kaya ngayon, nag-iiwas-iwas na sila magbagit na ganyan kasi kada banggit nila na ganyan, may napapahamak na idol nila. Tsaka yung mga vloggers nila, puro libel cases, cyber libel. Saka yung mga feeling close katulad ni Stone, parang ugaling pedestrian eh. No? Sino si Stone?
Si Bato. Alam niyo, Huwag mo namang anuhin. alam niyo, sayang talaga yung ano dyan. Sayang. Iba ko na nga yung pangalan Alam mo, eh. sa totoo lang, ito, prangkahan. Sayang lang talaga yung boto ng tao dyan kay Stone na yan. Totoo naman. Sayang. Kung pwede lang, kung may genie ako nadampot, unang hiling ko, tanggalin si Stone. Pangalawang hiling ko, tanggalin si Bad Boy. Pangatlong hiling ko, tanggalin si ano. Ay, pero napakagaling yan, ha? Napakagaling ni Stone. Kasi siya lang ang nagkaroon ng tsuri na ang isang dokumento ay original kung Kasi meron may- dalawang butas. may butas. Ng puncher. Oh. May PhD yan, ha? Ay, May PhD pa baka yan. makakuha ng ganong ano, di ba? Ganong tsuri. Napakagaling, di ba? Napakatalino. Walang masabi sa katalinuhan. Oh, may Chodoro pala tayo. Gibo Chodoro. Anyway, nako, tungkol naman sa isang issue Magaling yan. no, Magaling yan. na binabato sa isa sa mga Galing. trusted and reliable and intelligent cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos, si Gibo Chodoro. No? Recently po, no, wala pang isang linggo, no, na nabalitaan natin sa social media na sinisiraan na naman siya ng mga dilis. No? Fake news na naman. Ano bang binabanat sa kanya ka, BBM, para maintindihan ng mga viewers Sinasabi natin? sa kanya, no, isa siyang ranking official of the government, no, Department of National Defense Secretary, no, tapos merong citizenship ng Malta. Country of Malta, no? May Maltese passport, no, which is napaka false. Talagang fake news po 'yan, no? Sa katunayan, napanood ko ang interview sa kanya, no? Nung lumabas na yung istorya na 'yan, niwala ni isa kahit mainstream media na nagtanong sa kanya para kunin man lang yung kanyang side. So, ganun na po talaga kalala ang ating pagpapakalat ng mga informasyon tungkol sa ating gobyerno ngayon. Isa sa mga nag-publish niyan yung Manila Times. Oo. Isa sa pinupunterya. And Very I'm sure, Daily Tribune. Isang isang talamak na Pinablish nila yung story. Hindi nila sinabi dyan na ni-renounce na yan. Totoo naman kasi na nagkaroon siya ng Maltese passport, pero ni-renounce niya yan nung pagtakbo niya pa lang sa pagkasenador. And remember, hindi siya makukonfirm bilang kalihim ng Department of National Defense kung hindi mabubusisi yan sa Committee on Appointments. Sinabi niya mismo yan. And even yung Bureau of Immigration and even yung COMELEC, alam nila na ni-renounce na po ni Secretary Gibo Chodoro yung Maltese passport niya. So, fake news yung pinapakalat ninyo na dual citizen as of the moment itong si Gibo Chodoro at hindi dapat humawak ng mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ilagay natin sa tamang konteksto. No? Si Gibo Chodoro po, bago niya i-renounce yung kanyang Maltese citizenship, no? Allowed po siya na maging dual citizen. Kasi meron po tayong dual citizenship law. Correct. Allowed po sa mga Pilipino na maging dual citizen, katulad ng mga PhilAms. No? Pwede sila maging US citizen, pwede silang American citizen. Because yung batas ng bawat country na yan, allows it. Diba? And ito rin, Maltese government, ina-allow din yun. May policy sila. May policy din sila. So walang problema. Pero ang ginawa ni Secretary Gibo Chodoro, nung malaman niya na tatakbo siya bilang senador, 2021 pa lang po, ni-renounce niya na po yan, kanyang citizenship sa Malta. No? At hindi yan issue that time. Hindi issue that time. Yung tumakbo siya sa pagka-senador. And at the same time, nung kino-confirm po siya sa Commission on Appointments, no, hindi po naging issue yan. Ewan ko kung bakit ngayon issue. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi, kaya yan pinapalutang ng mga dilis, kasi nakikita nila itong si Secretary Gibo, malakas na posibilidad na makalaban ni Vice Posit nila sa 2028. Kasi matalino to eh. Top-notcher sa bar exam. Top-notcher sa bar exam. Tapos, nakikita nila sa mga comments sa mga vlog natin kay Chodoro na maraming mga kababayan natin ang naghihimok na sana tumakbo rin siya sa 2028 pagka-presidente. Yan ang pinaka-ano niyan. Hindi lang yan matalino. Matapang pa. May prinsipyo. At disente. No? Yan ang nakita ko sa kanya. In 2010, no? Parang si PBBM din yan. Hindi yan naninira ng kapwa niya kandidato. No? Nagpatakbo siya ng isang campaign na napaka-disente po. Parang si PBBM nga. Kaya hindi makakapagtaka na talagang ang mga
kinukonsider siya as threat, ay sisiraan din siya. At isa pa, sa tingin ko dyan, pag na-weekend nila, napahina nila si Gibo Teodoro, kasi isa yan sa pinaka-solid na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos kumbaga protector din niya ni PBBM Yan ang goal nila. Hindi nila kaya si PBBM Doon sila sa mga nakapalibot kay PBBM, wawasakin nila, sisirain nila. And alam nyo naman kung sino yung nagpopondo sa mga black ops para siraan si Gibo Mahusay Teodoro. kasi ito si Secretary Gubo sa pagtanggol ng ating West Philippines kaya nasasaktan sila. Kaya yan, ginagawa nila ng mga issue na wala naman ng katuturan para akala nila mapapahiya, masisira. Yung pala, fake news na naman. Hilig talaga ng mga sa fake news. No? Ako na kung bawa ko, may tatay akong vlogger na nagpe-fake news, itatakwil ko. Tatakwil ko. Block mo na lang. Oo. Kabibiem, gusto kong ipaliwanag nyo. Kakopi, ipaliwanag mo para maintindihan ng taong bayan kapag nagsasalita tayo tungkol sa black ops. Ano ba yung black ops? Pag sinabi mong black ops, actually form ito ng form ito ng disinformation and form ito ng malinformation. Media literacy tayo Pag misinformation, hindi mo sinasadya na nagkamali ka. Di ba? Pag disinformation, yung intention mo talagang pekein, magkamali ka. Pag malinformation, posibleng totoo yung sinasabi mo, pero yung intention mo ay masama. Pag sinabing black ops, gagawa ka ng mga peking impormasyon para sirain yung isang kandidato o isang politiko o isang tao, isang individual. So yan ang ginagawa nila. Si Gibo Teodoro, napakatibay, di ba? Pinagtatanggol yung ating soberanya. Masyado siyang malakas. So ang gagawin nitong mga pasimuno na to, iwiwiki nila yan, sisiraan nila sa pamamagitan ng black operations or black propaganda. Pagpapakalat ng mga negatibong impormasyon para masira yung reputasyon, yung credibility ng tao. Palerista, sa tagal mo sa pagbablog, ano yung mga nakita mong masasabi mong talagang black ops? Ayun, yung pulburon video na lang. Yeah. Yun. Pinaka-sample na pinakamatinding black option na kaya may mga makakasuhan dyan na vlogger. Yan yung pinakamatinding ginawa nila. Pulburon video. Yan. By USB daw Saan na nga USB? At tama ba sa pag sinabi mong black ops may nagpupondo? Definitely. May nagpupondo po talaga. Meron. Kasi yung mga, lalo na yung mga vloggers, hindi naman kikilos po yan. Hindi naman nila isasakripisyo ang kanilang mga hanap buhay, pangalan, etc. Kung wala man lang silang kikitain. May naglalangis. Ganito Kaya madali at least yan, naintindihan nyo na. Kapag kami nag-uusap tungkol sa black ops, yan po ang ibig sabihin. Ganito ang pinakamadaling malaman para kung black ops ba yung napapanood ninyo, ha? Kapag may napanood kayo na pare-pareho yung topic at iisa yung script, yan, black ops na yan. At mayroong bayad yan. Para may pinanggagalingan. May nagbabayad sa mga basta isang topic, isa yung script. Yan, merong magsisimula, tapos isi-share o susundan ng mga ibang vloggers. Katulad po ng ginawa ni Bobby Tiglao. The fake news king, na sinundan ni fake news queen, na sinundan ni fake news queen. Princess pala. Alam niyo kung sino si Princess? Princess. Sino yan? Hindi ko sasabihin, may solusyon. Baka mapatawag ka niyan. Anyway, masyado tayo pinapatawa ng mga komedyanting vloggers na to. Basa mo tayo ng konting shout out pati. At ano yung verbo? Hindi nila kakayanin ang tapang at IQ ni DND Secretary Gibo Teodoro. Totoo naman kahit magkumpulan pa ang mga dilis. Correct. Ito si Minds Miss, no? I'm late. Good evening po mga sir watching from Japan. Panoorin niyo po yung reply, ma'am. Thank you, ma'am. Yung pangalan ay sulat hapon. Hindi namin mabasa yung pangalan mo. Pero sabi niya, tama. Tama. Rose Callis, BBM, God bless. Thank you, mama. Okay. Kay Ophelia Galam, good evening po sa inyo. Happy viewing po sa lahat. Margaret Reyes Hayama. Nag-aaway-away na sila. Opo, nag-aaway-away na po yung mga D-list vloggers, no? Dahil sa, anong pinag-away nila? Star Bar. Yung so nga sulisit nila. Alam nyo kasi mga kababayan, sa mga hindi updated sa away ng mga D-list vlogger, nag-aaway-away sila kasi pinag-aawayan nila yung mga solicitation sa mga OFW. Sila maharlika. Ang dami natin na nanonood na overseas Filipinos, no? Ito, makinig Kaya kayo. Po yan, wag na po kayo tatanggap ng mga solicitation. Sila maharlika kasi. Nabibiktima lang po kayo. Nagsusulisit dun sa mga OFW natin mga kababayan para ang sasabihin na, gusto nyo ba kami makita? Meet and greet. Meet and greet. Tapos susulisit sila.
habang nagbi-meet and greet sila, pagkakaalam ko, may pinapaikot sila Sobre. parang maliit na balde na doon nilalagay yung mga pera. Parang misa-misa ba ng mga siraulo, ganun. Doon nilalagay yung pera, pinapaikot sa mga tao. Ganun Kaya ginagawa nagagalit nila din yung ibang Maharlika. nagagalit yung ibang Duterte kasi pinagkakapirahan din yung sitwasyon ni Digong. Oo, ganun. Kami, Hindi tayo hindi po nanunulisin. namin gagawin yan kahit kailan. Kasi bakit? Dahil hindi po namin gawain yan nakakahiya. Kasi maraming sahod to. Sunflower, so sabi niya, updated ko lahat sa away nila tungkol sa solicitation. Oh. Kasi hindi mo masisisi si Maharlika. Hindi mo masisisi si Maharlika kung mag-solicit kasi syempre kailangan niya ng dagdag income kasi marami siyang utang na kailangan niyang bayaran. Ito. Galerista, sabi ni Joy Agcon, nag-away dahil sa pera. Ha, ha, ha. Mga gutom na. Ha, ha, ha. Hindi naman po siguro. Kayo nagsabi niya, hindi kami. Bumubula yung bibig ni Maharlika, sabi ni Rowie Gunda. Kakangiwi niya. Yan. Okay. Punta po tayo sa isa sa magandang pag-usapan lagi, no? Si First Lady Liza Araneta Marcos. Nung nakaraan lang, nung July 11, nagpunta po siya sa sa Mariano Marcos State University, no? At doon po siya naanyayahan para maging commencement speaker. And at the same time, nakatanggap po siya ng doctorate degree Honorary. from MMSU. No? Doctorate degree honoris causa. No? Ano masasabi mo dyan, Ana? Alam mo, magandang desisyon yan ng Mariano Marcos State University. Kasi ang ganda ng profile ni First Lady. Hindi yung kukuha-kuha ka lang ng commencement speaker no, na walang sinabi. Si First Lady, base doon sa vlog mo, sir, nabasa ko, guro, nagtuturo, di ba? Ng abogasya. Bagamat First Lady siya, tulad ng previous administration, hindi tulad ng previous administration, First Lady walang ginagawa. Ito si First Lady, napakaraming projects. For sure, marami siyang masishare. Bilang isang abogado, bilang isang guro, bilang isang public servant na rin, marami siyang maisi-share at tiyak na na-inspire niya yung mga estudyante nagsipagtapos dyan sa MMSU. Saka si First Lady, founder ng law firm yan. Saka hindi lang yan mga kabibim. Dapat lang talaga siya maimbitahan dyan. Kasi etong isang producer natin, si Mark Ian, may nakwento sa akin yan noong mga nakaraan. Kasi ito nag-aral to sa St. Louis sa Baguio. Doon nagtuturo si First Lady. Alam nyo ba? Yung sahod niya sa pagiging professor niya, hindi niya kinukuha. Kinukuha niya tapos itutulong sa mga estudyante. Tama, Mark? O itutulong niya First Lady yung sahod niya sa mga estudyante. Hindi niya ginagamit sa pangsarili niya. Palerista, actually hindi lang nung nasa St. Louis siya. Simula po siya nagturo, kung di ako nagkakamali, nung naging governor ang kanyang mahal na asawa, si PBBM, no? Lahat ng sweldo niya sa pagtuturo ng law, ginagawa niyang tuition fee or pinamimigay sa mga law students, no? Yun yung kanyang talagang, kumbaga parang niya yung advocacy ni First Lady. Hindi alam ng mga wala tao pa yan. atang kahit 5 ata hindi tumanggap ng salary yan, kundi lahat napunta sa mga Estudyante. deserving law students. At ang alam ko rin, ang gusto ni First Lady no, sa pagtuturo, usually kasi pag nagtuturo ka sa kolehiyo, by courses yan O itong course na ituturo mo. Lahat ng sections yan ang ituturo mo. Pero gusto ni First Lady na masusundan niya yung bata. First year, halimbawa itong subject o itong course yung tinuturo mo, gusto niya, by second year, the same person, group of people, yung tuturuan niya para na monitor niya hanggang makapag-take ng bar. Even sa review, tinutulungan niya, sinasagot niya yan. Yung simpleng photocopy ng mga reviewer, sinasagot na ni First Lady. So, bukod pala dun sa salary niya, pati galing pa sa bulsa. Gumagastos pa para sa mga estudyante. Katakot-takot na mga photocopy dyan. Correct. Oo. Sasagutin ni First Lady Sa totoo lang yan yung problema ng mga estudyante. Grabe, no? Kasi wala pa naman source of income yan Oo. So si First Lady Tapos ang nasasagot. mamahal ng mga libro. Correct, So ang mamahal. ginagawa, pinapaserox na lang sa mura. Photocopy. No? Kaya para makatipid man lang sila kahit paano. At yung mga reviewer, kung magte-take ka na ng bars, ang katerbang mga reviewer yan, at review centers mismo, tinutulungan ni First Lady yan, ma-access ng mga estudyante yan. Kaya itong mga dealers na to, itong mga haters, critics, bashers ng ating First Lady, no? Hindi nila alam kung anong klase, anong karakter nitong ating First Lady, no? Gaya na sinabi ko sa aking sinulat recently lang, no, na viral ngayon, no. Si First Lady po, no, sa aking palagay, ang pinakamagandang nangyari sa Malacanang for the past almost 4 decades. Totoo po yan, wala pong halong bola. No? Sa tingin ko po, siya po ang pinakamagaling.
na naging First Lady for the past 4 decades, siya rin po ang pinaka-effective na First Lady. Correct. Dahil lahat po ng ginagawa, lahat na naisip na gawin ay talagang nangyayari at hindi lang basta nangyayari, kundi yung quality. Ng kanyang output, yung resulta, napakataas po. Hindi straight shooter si First Lady, no? Unang-una ayaw niya yung mga hanky-panky sa mga projects. Prangkahin ka niyan. Papaprangkahin niya. Yun siguro kaya siguro siya na may misunderstood, no? No, kaya siguro siya na may misunderstood kasi yung mga crook na mga lalo yung mga lalaking crook, hindi nila kaya ang isang babaeng straight shooter eh. Ayaw niya kasi yung parang inuto siya, no? Oo. Ayaw niya yun. Hindi nila kayang i-handle ang isang babae na talagang merong utak, no? At merong tibay din ng kumasabing tibay ng dibdib or guts, no? Talino. At talino. May utak nga, no? Ngayon ang tanong diyan mga ka-BBM, may naimbitahan ba na mag-speech sa mga graduation doon sa dating 13 na First Lady? Sa tingin nyo, meron ba? 13 yun. Parang wala, no? Sa 13, wala. Wala, no? Bakit kaya? Baka hindi qualified. Siguro. Executive producers, pwede ba natin gawing project yon? Pangalanan yung 13? Ako may may kilala clue. po ba kayo mga ka-BBM sa audience? I-comment nyo nga. Pwede nyo nga comment nyo nga yung 13. Puntahan nyo si Ramon Tulfo. May mga clue siya kung sino yung 13 na yan. Okay. Mga ka-BBM, no? Meron naman pong ginawa, no? Kaninang umaga ang ating Pangulo na tiyak, no? Masasabi natin ang kanyang serbisyo ay ramdam natin, no? Ginawa na pong 50% discount ang mga senior citizens at PWD, no? Effective today. Yes. Napakagandang proyekto. No? MRT, LRT. Pero nagtataka ko, ano kayo mangyayari sa korporasyon ng MRT, LRT? Hindi ba kayo mabankrupt na sa dami ano naman Kasama estudyante dyan, ha? Nauna na kasi. Kasama estudyante dyan. Tapos ngayon, senior citizens and PWD. Ano naman siya GOCC naman eh. Di ba? Sabagay, Sa sabagay. gobyerno din yan. Oo. By default, ang policy ng GOCC, 50% ng revenue should go to the treasury. Then So, 50% they can use. Yeah, sa operations Malamang, nila kaya doon natin masasabi na subsidized talaga ng gobyerno. ang mga sumasakay sa LRT, MRT. No? Bukod sa subsidized, ito nga, inano pa na 50% na ang senior citizens at PWDs. At saka estudyante. At hindi lang yan, ha? Kanina rin, nagamit na po yung Dalian train. Naalala niyo yun? Ano ba yun? Ano ba to yan? Explain mo nga yung Dalian train. Ito yung mga genius nung panahon ni Pinoy na bumili po ng mga bagon, ibig sabihin yung mga train na hindi sukat dun sa riles. So, Hindi ganun po akma, sila hindi katalino. akma, hindi akma. No? Kaninong panahon to? 2014. Kay Pinoy yan. Kay Pinoy pa to. Hindi, ayoko sabihin kay Pinoy. Ayoko sabihin Kay Pinoy. Noy. Ayoko sabihin Kay kay Pinoy. Aquino. Baka mapahiya naman eh. Kasi May Sige. video? May video? may video tayo. Sige, tingnan natin yung video, no? Tungkol sa nilungsad ni BBM na 50% discount sa MRT, LRT. Grabe, 50% discount sa mga senior Totoo po, may at nagtanong. PWD. Malaking bagay yun. Malaking At bagay. 50% din sa estudyantes. Discount. Kaya napakalaking bagay sa mga mananakay ng LRT, MRT At na kung meron estudyante pang- ka, senior citizen at PWD. Pag Meron dilis pang- ka, i-avail mo ba yun? Siyempre, makapal mukha ako eh. Yan banat ni Balerista. Siyempre, halaka naman. Sasabihin ko, tax ko yan eh. Pero sinisiraan ko yung gobyerno. Okay lang yun. Ang maganda pa niya, huwag niyo kakalimutan yung pamilya 1+3. Meron pa yan, ha? Every Sunday. Grabe, lahat ng proyekto ni PBBM, diretso sa bituka ng taong bayan. Ibig sabihin, nararamdaman. Kaya tumaas yung rating niya eh. Oo. Ay, hindi nakakapagtaka na tumaas yung rating ni PBBM.
Kasi nga, sa mga proyekto niya na talagang direktang nararamdaman ng tao. Isipin mo kung matanda ka, nadilis, na binabati ko mo si PBBM, o kulang pera mo, o pagbayad mo, sakto lang pala kasi 50% discount. Di ba? Laking tulong. O pag PWD ka, yung utak mo mahina, o pagbayad mo, 50% discount pa rin kahit dilis ka. Bakit kaya di naisip na mga nakaraang administrasyon yan? Ay, wala eh. Dilis din yun eh. Ay, iniulit ko namin mga kabayan, yung proyekto ni PBBM, direkta talaga na pinaparamdam niya sa tao. Walang cheche-cheche, boreche. Basta matanda ka, senior citizen ka, PWD ka, estudyante ka, discounted kayo sa MRT, LRT. At kung linggo, pamilya 3+1, kapag 4 kayo, libre na yung 3, isa na lang yung magbabayad. Nagtatawanan po kami dito pero seryoso po na yung natitipid ng ating mga kababayan sa mga discount na yan ay napakalaking bagay po, no? Dahil pwede na nilang magamit yan sa kanilang mga ibang gastusin pang araw-araw. Basahin natin yung comment. Si Palirista, magagalit ang kapitbahay. Wala na nga ako kapitbahay. Tatanong ko sa'yo, yung kapitbahay mo, no, binibigyan mo ba ng bigas na libre? Nung nakaraan, namigay ka ng bigas. Oo naman. Pati dilis? Kahit dilis pa yan. Kasi gaya ni PBBM, yung pagtulong ko, walang sino-sino. Ganun tayo eh. Kahit dilis ka pa, kahit tawilis ka pa, na mataba ngayon, wala tayo pinipili sa pagtulong. Levi Agkawili, Father, ang galing niyo pong combination yung tatlo. Wow, thank you, thank you. Ito, basta Jilan New. I love your podcast. Nakakatuwa si Palirista at hindi kayo boring. Kahit puro good news lang na ginagawa ng administration ang topic nyo. Ay, correct, Totoo correct. po yan. Totoo po yan. Sawa na kasi kami sa ano. Kung gusto niyo makita yung talagang side ni Kakopi, doon mo panoorin sa vlog niya yan. Dito kasi kami, Dito bawal. dito puro kami good news. Kasi kapag ano kami rito, memo abutin ng producer namin. Pero papunta na po tayo sa isa pang good news. Ayan. Isa pang proyekto. No? Although itong proyekto na to mga kabibiem, mga kayayam, ay magiging long-term pa rin. No? Dahil inaasahan ito na ma-implement o mag-ooperate by 2028 bago bumaba sa pwesto ang ating Pangulo. No? Kasi bababa siya ng June 30, 2028. No? Inaasahan niya na itong proyekto na to ay operational na by that time. Kahit partially. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi ko? Subway. Yung sa subway? Yan yung pinuntahan galing namin, Yan yung pinuntahan natin kanina. Muntikan ko na Yan yung mahulaan. pinuntahan natin kanina na Kasama ba? nagkataong kami lang po ang naandun. Wala nang iba. May video na, may video. O may video, may video. Po yung bahagi ng construction ng gagawing Metro Manila Subway. So, yan po. Ang nagawa pala po ay 320 meters. 320 meters. Yes. Actually, to be exact, 325 meters na ang nagawa nila. Ang nalagyan nila ng tunnel. Tapos ang bilog nga niya, ang diameter is 7 meters. So, napakalaki. Nakakamangha, Palirista. So, andun kami ni 31 million, andun kanina ang umaga. Kami lang ang vloggers na nasa baba. Kami lang ang inalaw na makababa doon sa tunnel. No? Talagang mamamangha ka. Kaya si PBBM, nung nakita niya yung tunnel, no, very impressed siya. Ang saya-saya ni PBBM kahit sino ba kanina. naman, kahit sino ba. At
ang kagandahan doon, galing na galing siya sa Japanese technology, sa mga Hapon. Ito mga... Pero Palerista, alam mo ba, meron na mga Filipinos na mga engineers doon na ang gagaling na rin dahil tinuturuan na ng mga Hapon. Na-adapt nila yung technology. Yes. May technology transfer kasi nakasama doon sa proyekto na yan. So ito itong proyekto na subway na to, kapag natapos to, inaasahan 519,000 na pasahero araw-araw ang masiserbisyuhan nito. Ang biyahe nito, Valenzuela hanggang Parañaque balikan. Mabilis ng biyahe. Noon kasi 2.5 hours yung biyahe mo. Mula Valenzuela papuntang Bicutan, no? 2.5 hours. Wala pa traffic yan, ha? Wala pa traffic. Ngayon, pag naging operational na yan, 40 to 45 minutes. Yan ang sabi ni PBBM. Ganun kabilis? Ganon kabilis. Ganun kabilis. May mga hinto-hinto pa yan. 17 stations yan, no? 17 stations. East Valenzuela. And may route yan papuntang NAIA Terminal 3. Wow, yan ang kulang dito sa atin. Yan. Diba? Ang laking tipid yan. Kasi di ka na magta-taxi, di ka na mag-grab. Yan yung nakita ko sa Hong Kong eh. Oo. Kapag fully operational yan, di ba? Pag kunyari nasa Hong Kong ka, pag nasa airport ka, pwede ka nalang mag-train, mag-subway palabas, di ba? Pumunta ka kung saan mo gusto pumunta. Ganyan mangyayari sa atin. Patay Kaya napaka-exciting, di ba? First time. Patay na ito yung mga taxi driver na malakas managa. Oo, di ba? Puro airport, no? Yung mga nananaga. Kasi mo, airport to Alabag, 3,000. Sabi, magkano na? Siyempre, I think, subsidize din ng gobyerno yan. Siguro naman naabot ng 50 o 100 ang isang Grabe. biyahe yan. Itong subway talaga na lang kulang dito sa Pilipinas. Gaya mga nakikita sa ibang bansa, di ba? Yan talaga ang katuparan ng pangarap natin na mapaluwag ang pag-commute natin araw-araw kapag itong subway na to talagang natapos. Nakaka-proud talaga yan. Talagang legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos yan na kahit wala na siya sa mundong ito, no, in a century, no, maalala pa rin ng taong bayan na yan ay ginawa ng Pangulong PBBM noong kanyang panahon. Pero mga ka-BBM, alam nyo ba, yung plano tungkol dyan sa subway na yan, yung idea na yan, ay nung panahon pa ng ama ni PBBM. Oh, totoo? 1970s pa. Totoo? Yes. Merong research or pag-aaral o feasibility study na ginawa ang JICA. No? Panahon pa ni Marcos Sr.? Panahon ni Marcos Sr. Matindi talaga. Tapos, matindi di ba napakaganda, di ba? Si Marcos Sr. ang nag-isip niyan, no? Panahon niya ng plano yan. At ngayon, marirealize panahon ng kanyang anak. I-run-through ko lang yung mga stations. Mabilis lang 17 ito. Baka madadaanan yung ruta ninyo. East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas Common Station yan. So magkakabit yan papuntang LRT2. LRT2. Tapos Camp Aguinaldo, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Kalayaan Avenue, BGC, Loton, Senate DepEd Station. And from Senate DepEd Station, magbibiyak yan papunta ng NAIA Terminal 3 and FTI Station, yung Sakayan Terminal. Wow. Mula sa NAIA Terminal 3, may daan papuntang Bicutan Station. Napakaganda, di ba? Napakaganda po. At hindi lang yan. Kapag natapos lahat yan ng MRT na yan, LRT na yan, at ang subway, lahat yan po magkakaroon ng connection. Kaya maglalakad-lakad ka na lang po sa lilipat-lipat ka lang kung saan ka talaga papunta. Grabe. Di ba napakaganda? Tapos sabi ni PBBM, mamadaliin, hopefully matapos, bago matapos yung kanyang term. Grabe, ngayon ko lang nalaman, Kabibib. Ang nagtano pala niyan, si Ferdinand Marcos Sr. Yan. Tama si Rowie Kong Gunda. 1973 ginawa ng study. Grabe, matindi talaga yung tatay ni PBBM, no? Malupit mag-isip Matindi talaga yung tatay. Matindi talaga yun. Tinulugan Kaya hindi rin magtataka kung yung bunga o yung anak ay matindi rin mag-isip. Grabe, bilib ako sa tatay. Galing. O siya, sige. Dumako tayo sa ating third topic. Naku, mapapabilib na naman kayo dito. Alam niyo yung mga nawawalang sabongero. Malungkot ito pero kahit papano nagkakaroon po tayo ng pag-asa. For the longest time, panahon ni Digong, tinulugan yan. Yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero, nawalan na ng pag-asa. Kasi wala silang hustisya na nakamit during the previous administration. Pero this administration, committed po ang ating gobyerno na tulungan sila mahanap yung hustisya. Alam mo dito. Singit lang ako, Palerista. Bakit naman panahon ni PBBM palagi na yung lahat ng problema na iniwan ng mga nakaraang administrasyon, siya nagsosolve. Yung Bagon, noong 2014, Dalian train. Bumili ng Dalian na train, no? Na hindi sukat dun sa Riles. No? Ito naman, mga sabungero, panahon naman ni Digong, no? Siya na naman ang nagsosolve.
Alam mo sagot diyan? Bakit? Matino kasi si PBBM, protektado siya ng Diyos, binibigyan siya ng wisdom ng Diyos. Ayun. Ganun yun. Kaya lahat ng ginagawa niya. At least hindi kasi minumura yung Diyos. Ay, hindi. Murahin mo ba yung Diyos? Tutulungan ka ba? Yun, kulong ka, oh. Kaya nga nakulong, eh. Di ba? Si PBBM, hindi niya minumura yung Diyos, kaya binibigyan siya ng wisdom ng Diyos. Isa, minura yung Diyos. Ayun, natutulog sa kulungan na mahimbing. Tiyak may magsasabi niya, magko-comment niya, tama si Paler. Tama si Palerista. Ano masabi mo, Oka Coffee? Mas agree ako doon sa binibigyan ng wisdom ang presidente. May divine intervention pa rin. And yung commitment ng presidente, seryoso itong usapin na to. Diba, hustisya ang hinahanap natin dito. Bigay natin yung hustisya. Yung isa rin, habang nasa kulungan, binibigyan ng divine intervention, sabi, "Huy, lifetime ka na dyan." Doon na tayo sa sabongero. Baka mawala tayo na signal. Pasensya na. Hindi, mga kabibigyan, hindi mapigilan ni Kakobe tumawa eh. Kasi nakakatawa naman talaga to si Palerista eh. Mga banat eh. Tatanggal na tayo ng signal. Inuubo kay Paler. Anyway, tuloy mo. Kasi, meron kasi, actually, hindi naman natin pwedeng i-deny yung katotohanan na may mga whistleblowers na itinuturo po na may mga sangkot na pulis. Hindi naman natin masasabi na lahat ng pulis is straight, no? May mga involved po na pulis, and this time, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na magsalita at ituro itong mga allegedly suspect dito sa kaso na yan. Sa akin, no, anything that is wrong with our society na andyan sa issue ng missing sabongeros. Yung corruption, yung paggamit ng pera at ng mga makapangyarihan para masunod ang kanilang gusto, yung pagbabaliwala sa buhay ng tao, no? Andyan po eh, no? Makikita mo diyan eh. No? Kaya dapat talaga panahon na, no? Para malaman ang totoo tungkol diyan. At wala nang ibang magiging magandang panahon kundi sa panahon ng isang matinong pangulo, which is President Bongbong Marcos. Correct, sir, no? Kung nakikita mo yung negative na mga bagay sa sitwasyon na yan, nakikita din natin ng positive, no? Yung halimbawa, yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Correct. DOJ, Coast Guard, PNP, nagtutulong-tulong sila. Even the LGU, para i-assess yung Taal Lake, di ba? Tumulong sa paghahanap doon sa mga buto daw na dyan itinapon. So kahit pa paano, may liwanag. Alam nyo, confirm eh. Kasi may pinost sila na buto ng tao, hip bone. Nagaling dyan mismo sa nakuwang sako dyan sa Taal Lake. Saka ang isa sa importante diyan, may motibo talaga yung tinuturong mastermind. Nakita nyo ba yung video kung saan meron siyang sinasabi, may mga pagbabanta siya doon sa mga taong sinasabi niya na hindi gumagawa ng patas, no? Yung sinasabi niya ng tsope o nandadaya sa sabong na ginagawa nila, no? So, may motibo, merong pagbabanta, at merong whistleblower na nakakaalam kung ano talaga nangyari. Hindi lang isa. Dalawa na ata ang whistleblowers. Yung sa mga hindi nakakaalam ng nanchochope, yung tinatawag na nanchochope ng manok, ito yung ipapalaban mo yung manok mo na mahina, tapos yung mga kakilala mo, syempre doon tataya doon sa kalaban mo kasi nga yung manok mo mahina. Yun yung nanchochope, parang nandadaya. Pero gaya nga, sana pinarusahan na lang, hindi karapat-dapat na tinapos yung buhay nila sa parusa na yun. Ang isa lang malungkot, walang pinagkaiba yun sa sa mga drug suspects. Oo. Suspects pa lang, no? Oo. Kinitil na ang kanilang buhay. Hindi na binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Correct. Or para maitama yung kanilang mga pagmamali. Pagkakamali. Gaya ng sinasabi ko lagi, Palerista, kahit sino po, Pilipino man o kahit anong lahi po, wala pong pwedeng mag-act o mag-play as Diyos. No? Ang Diyos lang po ang pwedeng kumuha ng buhay na pinahirapan. Kumuha ng buhay ng isang tao. Ang nakakalungkot lang, may mga DDS na ang ginagawa nilang narrative tanim buto raw ito, planted daw po yung mga ebidensya. Isipin niyo yung mga kamag-anak na nawawala yung kanilang pamilya for the longest time, hindi nila mahanap. Tapos sasabihin niyo planted lang yung mga ebidensya. Sinasabi nila planted? Kasi nakita nilang mga sako. Bago daw yung mga sako, hindi daw nasira. Hindi nila naintindihan yung partner. Kasi nga,
hindi naintindihan kasi dilis nga. Oh. Yung utak ng dilis napakaliit. Bakit daw malinis Kung yung sako? meron man, no? Bakit malinis Ganito na yung kasi sako? yung paliwanag dyan mga kabibem. Yung nakuwang sako, kulay itim na talaga yun. Ngayon, nung tinanggal yung mga specimen doon, yung mga buto doon sa sako na maitim, ipinatong yung malinis na sako doon sa itim na Para sako makita. para makita yung item na talagang buto, na talagang kung anong itsura malino. Kasi pag yun ipinatong mo sa may pinanggalingang sako, hindi mo madidistinguish kasi nga pares ng kulay. Or kung yung nakikita nyo yung sakong orange na maganda, no? Gamit po talaga ng mga diversion. Kapag meron po sila nakukuha sa ilalim ng tubig, doon po nila nilalagay yung kanilang mga nakukuha. Especially kapag ebidensya po yan or specimen. No? Doon po nila ilalagay yon to protect po yung mga nakuha nilang ebidensya. Hindi po talaga luma yun na masisira. No? Bago po kasi yung orange na mga sako na yon. Kasi kung marupok na yung sako, mamaya ano rin pa yung laman nun. Correct. Diba? Kaya matapon. Habang Correct. hawak-hawak nila pa angat sa lupa yung yung sako na nakuha nila. Eh kung sira-sira na nga, edi matatapon, mahirapan pa sila, matatapon yung mga laman ng sako. Kaya nilalagay po yun dun sa kanilang lalagyan talaga bilang divers. Total, pinag-uusapan na rin natin yung sabong. Dumako naman tayo dito sa online gambling. Kasi Ayan. medyo mainit-init na usapin din ito. No? Medyo masalimumot din yan. Recently, ang DICT, nagkaroon po sila ng babala sa mga content creator, lalo na po yung mga celebrity na nagpo-promote pa ng illegal gambling. Pinaalalahanan po sila. Kilala namin kayo. I-take down ninyo yung mga content ninyo na nagpo-promote ng illegal gambling. And magkakaroon din po ng mga adjustments sa mga pagpo-promote ng sugal. Kasi malaking factor itong sugal eh. Pero kinakailangan din natin ito balansehin eh. Kasi in a way, may contribution ito, may factor ito sa ating ekonomiya. At the same time, may social cost din naman. Itong mga online sugal. Kung ako lang tatanungin, higpitan na lang to, bigyan na lang na matinding restriction kaysa sa total ban kasi maraming malaking natutulong nito sa atin. Ngayon, kapag ito ay tinotal ban talaga rito sa Pilipinas, hindi pa rin mawawala yan. Magiging illegal lang yung mga yan. So, hindi ka nag-agree sa total banning? Ako, opinion ko yun. Hindi. Ako, kasi malaki yung natutulong niyan sa atin. Ako may mga Budget post dyan. ako tungkol sa online gambling. No? Talagang tinututulan ko yan. No? Dahil na yung mga celebrities na ginagamit yung kanilang kasikatan para enganyuhin na magsugal ang kanilang mga followers. Yung mali po sa akin. No? Hindi po dapat ganun. Ang laki ng kanilang kinikita. Tapos iniengganyo nila yung mga tao na magsugal. At ang nangyayari, yung mga tao na nagsusugal na yun, nalululong. No? Hanggang sa gumawa na ng mga kalokohan, hanggang sa maapektuhan na ang kabuhayan nilang pamilya. No? Kaya yung iba nga mga pulis pa no? Na naluloko sa mga online na gambling na yan, tapos gumagawa ng krimen. Nang-hold up, diba? Tapos yung mga pamilya nila hindi na pero no, sa akin tungkol naman sa total ban or strict implementation ng mga rules or batas tungkol diyan. Palagay ko doon ako sa strict implementation na lang. Maggawing mahirap na lang ang pagsusugal, no? Katulad kasi yung sabihin na natin, no? Ang dali kasing magsugal ngayon. Dali. GCash. Magkano ka lang sa GCash, no? Makakapagsugal na. Ang dami mong pagpipilian. Ang dami. Higpitan na lang po yun. At para naman hindi mawala yung at least 200 billion pesos na kinikita ng gobyerno sa mga sugal na yan, na pera na ginagamit din naman sa serbisyo sa mga taong bayan. No? Tapos, yun nga, yung nagtatrabaho sa industry na yan, 45,000 po pala. Marami din. Yan, So, marami. kailangan in moderation and with control. So, anong ginagawa ng gobyerno? Ang PAGCOR po, ngayong araw po mismo, July 16, dinagdaan po nila yung isang agreement po yan with Ad Standards Council at yung kasunduan po, ipagbabawal na po yung gambling advertisements sa primetime TV. Sa tabi ng paaralan, bawal kayo maglagay ng mga promotional materials dyan, sa simbahan, sa ospital at mga billboards. Kasi maraming naiinganyo magsugal. Dadaan ka ng EDSA, nakikita mo, sikat na celebrity. Mga sikat. Nagpo-promote ng sugal. Ang nakakainis pa doon, yung mga celebrity, nilalaro sila dyan, ipapakita nila. Magre-reel sila sa kanilang account, sa social media account, no? Papakita yung kumikita ng malaki. Yun lang ipapakita yung kumikita yung malaki. So yung iba nang inganyo.
Scripted yun. Kaya nga. Scripted yun. Kaya nga panerista. At saka walang nananalo dyan, pero may success story dyan. Ngayon, nakamotor na siya. Alam mo dati, nakakotse yun. Corny. Pero tingnan nyo. Hindi ganyan magpatawa ka. Okay? Si Paler na lang magpapatawa. Pero tingnan nyo mga ka-BBM etong mga online gambling na to, ano ba yan? Yung kay BBM. Etong online gambling na to, para sa ikaayos ng mga kasi marami talaga gaya nito, napariwara yung buhay yung isaya niya, basahin natin yan. Kasi mga anak ko nagsusugal na magdamagan. Sila natatapos. Ang anak kong college engineering umutang pabayad dahil dyan. O isipin mo, maraming mga kababayan natin ang nasisira talaga ang buhay dyan. Kasi napakadaling i-access. Kung ako gusto ko magsugal dyan, buksan ko lang yung Gcash ko. Mo. Diba? Ganun na ako. Scatter na ako. Gcash Lite. Oo, ngayon. Dapat pag-aralan kung pwedeng tanggalin yan doon sa Gcash. Kahit siguro dati, yan, no? Paler yung isabong dati, di ba? Ang dami rin nalulung dyan. Oo. No? Kasi ang dali. Oo. Punta ka sa Gcash, makakapag-isabong ka na. Ngayon nga may mga nababasa ko, baka mag-announce ang presidente sa SONA. Kasi remember, yung last SONA niya, inanunsyo niya yung pagpapatigil sa Pogo. So they're expecting for another big announcement sa SONA. Palagay ko naman hindi ganun ka drastic, no. Ang alam ko, ang gusto ng Pangulo ay reviewin ang mga polisiya tungkol sa gambling, no. At gawing strict na lang, no, kasi dami ring umaasa sa industriya na yan. Siya, sige. Last topic natin for segment 3. Ang Love for All, naku, umarangkada po dyan sa Aurora, dyan sa Baler, Aurora. Sino mga taga Baler dyan? Ayan. Pinangunahan po na naman ng ating First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All. Pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal, legal assistance, nagbibigay din po yan. May mga food packs, bunot ng ngipin, dental services, ipinagkakaloob po nila yan. Tulong pangkabuhayan, negosyo, nandyan po yan sa Love for All, dyan po sa Baler, Aurora. So itong Love for All mga kababayan inuulit ko po, lagi namin sinasabi, ito po ay proyekto ni First Lady Liza Marcos para makatulong sa mga kababayan natin na ikaw sa buhay, walang pampa-check up, walang pampa-blood chem, walang pampabunot ng ngipin, walang pampa-x-ray. Tingnan nyo lang po yung Facebook page ng Love for All at doon nyo makikita yung mga schedule. Pwede ko yung pumunta ron sa lugar na yun kahit hindi po kayo taga ron. Malaking tulong po yan sa mga kababayan natin. At hindi lang yan, kapag nagpabunot ka ng ipin dyan, may promo. Hindi lang isa, may promong 2 pa. Hindi promo nga nasa sayo kung ano yung promo. Kung i-afford mo yung promo. I-avail mo. Ito yung schedule. Sa July 29, dyan po sa Malabon. August 12, dyan sa Candon, Ilocos Sur. Wow. August 26, dito lang sa San Juan City. Ayan, sana mapuntahan natin sa August 26. Sakto yung August 12 na yan, para masarap pumunta dyan. Parang yung sabi mo yung promo sa amin yung punerarya. Libreng libing. pero hindi transferable yung free. Hindi transferable. Hindi, meron pa nga dyan Pustiso Meron na rin dyan. Ano lang yun? Libre, hindi. Wala naman second na pustiso. Libre lang pustiso dyan sa Love for All. Pero mga kababayan. Puro baga nga lang. Joke lang. Pero mga kababayan, maniwala kayo jesting aside, no? Nung panahon po namin, nung medyo bata po ako, yung mga ganitong serbisyo ng gobyerno, wala po talaga. Kaya ang swerte po nating mga Pilipino ngayon, halos lahat na po binibigay ng gobyerno. Libre na halos. Meron din dyan, TESDA. Kung gusto mag-enroll sa TESDA, meron din dyan. CHED, meron din. Scholarship. Meron din. Lahat na din dyan SSS, Pag-ibig, Love Life na lang wala dyan Palay mo, doon mo makita yung lahat na din dyan. Kaya napakaganda yung ginawa ni First Lady Liza na yan. Talagang diretso sa tao. Maramdaman nila. Sige, magbasa muna tayo ng mga comment Sabi ni Sunflowers, sana meron din dito sa lugar namin. Bunot ngipin? Bunot ngipin. Hopefully magkaroon po dyan. Ang bilis nung Dami nagko-comment. Yung kapatid ko, nalulong din dyan sa gambling online. Pati pera na saving ko nabay. Pati ang aming lupa nabenta. Totoo yan. Sino yan? Joy, sino yan? Joy Ancon. Joy Ancon. Totoo po yan, Ma'am Joy. Naku, nakakalungkot naman po yan.
Alam nyo kasi mga kabibim, yung gambling addiction, parang di addiction ng ano yan eh. Droga, sa alak, no? Kaya talagang mahirap po yung ma-addict sa Natatandaan niyo yung Resorts World na sinunog? Gambling addiction din yun eh. Gambling addiction yun. Hindi niya na kinaya eh. Hindi niya na kinaya. Star Barrett, watching from Italy, proud to be a Marcos supporter. Mabuhay po kayong mga vloggers ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo. Pero madali makilala yung mga ganyan nagsusugal, yung palautang, mahilig mangutang, tapos mahilig magpajikas. Yan yung mga sintomas na nalululong yung tao Tsaka sa sugal. nagsisinungaling. Oh, yan. Ay, ibabalik agad, tapos hindi naman agad ibabalik. Ha? Eto, merong comment si Bebang. Alam ko yung totoong hangarin ni PBBM para sa mga Pilipino sa may hirap na makamit din ang kanilang pangarap sa totoong gobyerno. Ay, tama yun. Agree. Maganda yung comment, maganda. Gambling is a curse. Sabi ni Rosemary Esteban, sana maban na lang. Watching from Italy. Star Barrett, watching, ayan siya, no? Siya na ba yan sinabi mo? Kanina. Okay. Italy na naman. Francisco Mibalo. Si Rosemary Esteban, gambling is a curse. Sana maban na lang. Watching you from Italy. Ang dami naman taga-Italy nanonood sa atin. Parang sinasabi niyo pumunta kami diyan ah. Sagot ninyo ah. Comment nyo nga uli kung nasan po kayo. Sa Italy. Ayan, bago kayo mag-comment, huwag nyo kalimutan, paki-share po itong live namin. Saka meron ako re-request sa ating mga ka-BBM. Pwede nyo po bang i-comment to? No? #TatakPBBM, #Serbisyong Ramdam. Okay. Paki-comment lang po. Sige na. Dalawa yan. #TatakPBBM, #Serbisyong Ramdam. Dahil ito pong lahat ng mga nire-report namin sa inyo na pinag-usapan namin ay talagang, lalo na tungkol sa proyekto, ay ito talagang tungkol sa Tatak Sabi ni PBBM. Sunflower, malapit na namang mag 7:30. Kunti na lang oras nyo, sana twice a week na lang. Naku, once a week nga, hindi kayo magkanda o gagabab. Kanina may nag-comment, bakit daw nyo tayo araw-araw? Ako. Sira yung mga love life natin yan, mga date natin. Every Wednesday lang po. Pero compliment po yun. Maraming salamat po, Ma'am Sunflower. Compliment po yung ganun na nagugustuhan nyo ang aming podcast. Sige, ipakita na natin ito. Ito na po ang QR code ng PBBM website. Kung hanap nyo po mga detalye patungkol po sa ating presidente, iscan nyo lang po itong QR code or PBBM website po. Makikita nyo dyan mga projects, profile ng ating presidente, mga balita patungkol sa ating presidente. At huwag nyo rin po kakalimutan, syempre, kung may PBBM, meron ding First Lady website. Nandito lahat ng kompletong detalye ng mga proyekto ni First Lady, lahat ng mga nagagawa niyang tulong sa ating mga kababayan, at mga future niyang gagawin, nandito kaya. Screenshot nyo na to para updated po kayo. Ang excited ako sa bagong project ni First Lady, yung Philippine International Exhibition Center. Ay, napakaganda. Napakalaking project. Napakaganda. Tiyak, lolobo ang ating tourism dito sa Pilipinas. Na-discuss natin yun, di ba? Ang Malaysia, di ba, leading when it comes to mice industry. Napuntahan ko yung Malaysia. Totoo talaga. Massive talaga yung infrastructure sila. Grabe. At susunod tayo dyan. Totoo yan. So mga ka-BBM, naku, nakakalungkot. 7:30 na naman. Kahit sa maiksing... 2 minutes pa. Ano oras na ba? 1 minute na lang. 1 minute na lang. Sakto lang yan. Hindi, gusto ko pa eh. Gusto ko pa marinig yung mga jokes. Hindi, basa pa tayo ng comment. Sabi ni Blanca Gay, I'm always watching you three. Ang bilis Saan na yun? Kahit madaling araw dito. Sa California yan. Sa California. Yan, pinapanood ko kayo. Salamat po. Ang Bagong Pilipinas Studios, nakikinig din po sa atin. Oy, mga ka-BBM, i-follow po natin. Bagong Pilipinas Studios. Dito po kami nagsushoot. Ito sabi ni Norma Ranay Paler, mami ko yan. Talagang nakakabilib si PBBM, walang iniisip kundi kapakanan ng mga Pilipino. Ayan. Itong mami ko, kapag matindi yung mga sinasabi ko sa live, pinapagalitan ako net. Talaga? Oo. Expect mo mamaya. Pinapagalitan ako. Lagot ka kay mami. Kaya medyo, pag nandiyan yan, pag nandiyan nanonood, mami ko, medyo malumanay salita natin. Ana Catalan. Oy, kamag-anak mo ba to, Lex? Ana Catalan Besinyo. Good evening, mga ka-BBM. Sabi ni Evelyn Santiago de Jesus na late ako. So, wag po kayo magpa-late. Next week po, 6 p.m. po. No? At may replay naman to, share nyo na rin po. Pwede nyo naman panoorin ulit. No? At i-share nyo lang po. So, yan po, 7:30 na. Legit na po talaga, 7:30. Ano yun? Ano yun?
Bahala ka dyan. Pasay mo. Ma'am Tess Fernandez sa Hagul, extend po na 30 minutes, bitid talaga. Nagre-ready pa ako for work pero tune in. Bahala ka dyan. Pero thank you, ma'am. Ma'am, salamat Ma'am Tess. Thank you, ma'am. Bibiro lang si Kakopi. Joke lang, ma'am. Joke. Ma'am Tess Fernandez, salamat po. It's another compliment, no? Gustuin man naming extend na rin yung mga operator dito. Sabi ng ni Bagong Bianca Pilipinas. Gay, comedy rin pala kayo. I like that. Thank you. Mag-closing ka na So daw. yan na, 7:30 na po. Legit na po na talaga 7:30. Kahit pa paano sa maiksing pagsasama natin ngayong gabi na ito, nahatiran namin kayo ng tamang impormasyon para hindi kayo maligaw ng mga kabilang ibayo. Itong mga tamang impormasyon na binibigyan namin sa inyo malaking tulong na inihandog sa atin ni President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. So muli, ako po si Palerista TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Follow my Facebook page, Palerista TV, and YouTube channel at TikTok. Ako naman po si Ka-Coffee. Nais naming pasalamatan, of course, yung mga kasama natin dito. Si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday, of course, ang aming advisor, si Sir Germs Estrada, at lahat po ng crew dito sa Bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa inyo. Follow na rin po kayo sa aking YouTube channel, Ka-Coffee. Nasa Facebook din po tayo and TikTok, Ka-Coffee. Yung hindi pa po nagpa-follow sa akin, Yayam Dizon po. I-follow nyo po ako para mag 100,000 na yung followers ko. Pero gusto ko lang batiin yung aking manager sa kantin namin, no? Kaya nagagawa ko po mag-podcast at gumala dahil meron po ako mga pagkakatiwalaang kami, pamilya na tauhan sa aming business. Si Manang Lisa, hello Manang Lisa. Ricky, hello. No? Jasmine, hi. Yan po mga ka-BBM, yan. Maraming salamat sa patuloy ninyo na pagsuporta sa amin. Walang sawang panonood ninyo para matuto ng mga tamang impormasyon sa araw-araw na trabaho ng ating presidente. Inuulit ko, suportahan natin palagi ang ating Pangulo. Huwag tayong magpapaniwala sa mga fake news na nagkakalat dyan sa social media. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang tagumpay ng ating presidente at ng ating gobyerno. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat, PBBM. Bye!